Ayan, magandang gabi po sa inyo pong lahat. Unang-una, ayan, shout out sa ating pong mga kapatid, sa mga espiritual, po mga espirituhano. Ayan, shout out din sa ating pong mga baser dyan. So, ayan. So, ngayon magsishare lang po tayo ng ating pong nalalaman about sa bao. So, ayan. Sa ating pong mga sa ating pong mga kaibigan na sa iba-ibang lupalop ng bansa. Shout out po sa inyo pong lahat. Ayan. So, ito pong ating pong share na ating pong nalalaman about dito sa mga bagol na tawag na bao yung mga ganito. So, ayan. Ito po yung mga ganito pong klase na mga bao. Ayan. Ayon po sa ating pong mga kilala ng mga sinaunang mga agimatero o mga nagtatangan po ng mga bagol, mga ganito. So, ayan. Ang kanilang kanilang pagkakaalam po rito, kanila pong nalalaman about sa mga ganitong bagol. Yan. Ito po ay hindi daw po ito inuukitan yung matatawag na libon. So, ayan, hindi po siya po pwedeng ukitan. Ayon po yan sa mga sinaunang mga agimatero. Yung mga nagtatangan po ng mga bagol, mga natawag na bao. Ayan, ang kanila pong sinasabi, ayan, po pwede pong ukitan yung mga ganitong one eye lang. Ayan, yung mga ganitong klase na kwintas na one eye, yan, siya lang ang po pwedeng ukitan. Pero ang libon, yan po ay hindi po inuukitan. Yan. Pero nasa tao pa rin, nasa nagtatangan pa rin kung anong kanyang gustong gawin dyan. Siyempre, sarili niyan. Pero sa talagang turo po ng mga sinaunang mga agimatero, nagtatangan ng mga bagol, yan po ay hindi daw talaga po pwedeng ukitan ang libon. Sa one eye, po pwede siyang umukit kahit anong klaseng umukit. Yan po pwede pong gawin. So, ayan, sinishare po natin yan, at sinasabi rin natin yan sa ating pong mga kapwa mga agimatero. Ayan, sa hindi pa po nakakaalam. So, ayan, sa mga ganito, ayan, paano malalaman to na ang isang agimat, yung mga tawag na ganito, one eye, or libon, kung talagang may bisa, Unang-una, siyempre, para sa paggawa pa lang, kailangan tama po yung proseso ng paggagawa po ng gamit. So, ayan, kailangan meron pong oras ang paggagawa po nito. Tapos, nagtitirik po ng kandila. Yan, tapos humihingi po ng gabay sa mga banal na espiritu. Ayan. Tapos, yung formula na gagamitin, kailangan naayon po dito po sa bao, ang tawag na bagol. So, ayan, iba po kasi ang iba po yung formula na ginagamit dito sa mga ganitong klaseng bao kumpara po sa mga garapa. Yan, magkaiba po ng formula yan. Yan sa sa pagkakasapo ng ganito na natawag na agimat. Pero yan, ito ay para lang po ito sa mga naniniwala. Ayan, sapagkat marami po ang hindi rin po naniniwala sa mga ganito pong klase. So, ayan, kapag ikaw ay naging spiritual, sigurado maniniwala yung mga ganitong klase. Pero pag hindi po spiritual, talagang taliwas po yan sa kanila pong paniniwala. Meron pa pong nagsasabi na ang mga agimat daw talagang hindi raw kalugod-lugod pinagbabawal sa po ng ating pong Panginoon. Pero yan ay sa paniniwala lang po. Sabi nga kung ikay talagang halimbawa nanggagamot ka, pit healer ka, agimatero ka, ayan, talagang maniniwala ka ng ganitong mga klase na tawag na agimat. Pero kapag ikay wala namang hilig, ayan, talagang hindi po maniniwala. So, ito pong ating paksa ngayon, So, kapag hindi nyo po na intindihan at
skip nyo na lang ho yung ito pong ating pong video, sapagkat kung halimbawa kayo po ay mag-iiwan dyan ng hindi po magandang salita, yan po ay nagre-reflect po sa ating pong sarili. Ibig sabihin, kung ano po sinasabi natin, nagre-reflect sa ating sarili yan. Kung halimbawa, kayo po ay magko-comment na maganda, ibig sabihin, mabuti po kayong tao. Pero pag kayo po nag-comment ng hindi po maganda, ibig sabihin, hindi po kayo mabuting tao. So, ganun lang po yun. Maaari, yung meron din siyang hawak na kaliwa. So, kapag dating dito sa ating mga ganito, agimat, sapagkat ito po ay kanan. So, against to sa kaliwa. So ayan, skip mo na lang. Huwag ka na mag-iwan ng hindi po maganda, sapagkat kakarmahin ka. Sigurado yan. So, ayan. Kasi ang iyong binabas, ayan, hindi po mga pipitsugin lang na nagbablog na sabihin may mga gabay, may mga abyan. So, kapag talagang hindi na maganda, mahirap po mga karma tayo. So, ano nyo na lang, alis, huwag na lang kayo manood pagka hindi po kayo naniwala sa mga ganitong klase. So, ayan, kaya po natin ito yung sa mga ganito po agimat. Ayan. Yan po ay nasusulat din po yan sa Biblia. Ayan. Ang hindi lang po sa isang episode na ang pagdating sa Biblia na sinasabi sa bawal po daw ang agimat. So marami rin po ang nasa Biblia na about ho sa mga agimat. So ayan. Bukod sa mga salita, ayan, tapos sa mga yan, sa mga sa mga agimat. Yan po ay kaloob po ng Panginoon yan. Sabi niya, magbasa lang, ayan, at basa lang ho ng Biblia, nandun po yan nakalagay. So, iblinag ko na po yan na dati, nagbasa po ako ng Biblia. Kasi meron po tayong baser na hindi raw po kalugod-lugod ang ganito mga agimat. So, dati, nag-vlog po tayo, meron po tayong kinuha na sa episode 6, 3 hanggang 6 po yata yun, doon po nakalagay about sa mga ganito po, mga agimat o mga anting-anting. So, ayan, kalugod po yan. So, ayan, sabi nga, ang gumagamit naman po niyan, talagang, sabi nga, mga nahihilig lang. Kapag wala pong hilig, hindi po talaga maukol. Saka, siyempre, ito, madalagdag ko pa, na ang ganito pong klase, magtataka po kayo pagka meron po kayo suot na mga ganito. So, ayan, maramdaman sa ipong sarili na parang mainit. So, ayan, mainit ang pakiramdam nyo, lagi kayo pagpapawisan. So, ang solusyon po dyan, meron po naman pong orasyon dyan, pampalamig po sa ating pong sarili, kaya dito natin po pwede masabi rito sa ating pong video, Ayan, pero ang solusyon po dyan, maligo, So, ayan, yung magnatawag na kailangan nating subhan ang ating pong katawan, sapagkat kapag ikay nagtatangan ng agimat, yan po ay mainit po sa katawan. So, ang solusyon po dyan, maligo, para yung katawan natin, maano po siya ng tubig. Para pong bakal yan yung bakal po na nagbabaga, di ba? Pag inilubog niyo po sa tubig, pag sinubhan. So, yan, ganun po ang katawan ng isa pong antivirus. Talagang siya, mainit sa katawan. Yun naman po, hilig-hilig lang po yan. Siyempre, pag ikay antingiros, yan, siyempre, ikay magsasaliksik, mag-aaral ka para tumas ang antas hanggang makapanggamot. Ayan, manggagamot ka na sa mga sakit, mga naingkanto, kung ano pa man. So, ayan, yan po yung masishare po natin about po rito sa mga ganito. Ayan, para lang po sa mga nahihiling po sa mga agimat, tawag natin. So, ayan, God bless po sa atin.